Huwag niyo naman tanggalin si Kong Dante. Isa yung programa na nasaganang mamamayan pagka medyo namimiss mo si Kong Dante at talagang gusto mo siyang mahagila. Punta ka lang sa Net25. Tapos punta ka doon sa live, makikita mo yung mga ano niyang saganang mamamayan at makakakita kayo nung magsasalita dyan sa programa na yan si Kong Dante. Kasi parang akala namin kapag kayo nandun na sa Senado, baga parang bihirang-bihira na. Pero dapat nandito pa rin kayo palagi, Kong. Hindi, hahanap tayo ng tamang pagkakataon para sa ganun ay naibabahagi ko rin Opo. sa ating mga kababayang sumusubaybay sa programang ito ang mahalagang bagay na nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na sa Kongreso, diba? At dito sa panig na ng mataas na kapulungan. Ngayon, kung talaga namimiss nyo ang ating Senator Marcoleta, di doon tayo mag-shoot. Sa Senado? Sa Senado na tayo. Oh, nga naman. Pwede naman siguro, no? Marami namang committee room doon. Hindi natin pwedeng gamitin yung mga yun. Ganun ba? Mas maganda dito at magdadala na lang ako ng hopya every time. Yun! Every time. Tayo, di pa natin natikman yung hopya na yan, si Congressman Rodante Marcoleta. Pero pag nakita natin yung nakakita tayo ng nagbebenta yan, titikman talaga natin kung ano lasa ng hopyang pinagmamalaki na yan ni Kong Dante. Pati sa House of Representative, talagang nag-aagawan sila niyan na-curious tayo kung ano lasa ng hopya na yan, matitikman din ho natin yan. Matayo na po program. Basta kung nandito lang ako. Yun! At ako'y masayang nakabalik uli dahil sa palagay ko inabot din tayo ng ilang buwan, 4 na buwan ba o mahigit? Opo, kasi 90 days po yung ating campaign, Kong. 90 days, bali tatlong buwan. February 12 hanggang dahil sa bawal tayong mag-program, Opo. kaya ngayon lang po ako nakabalik sa araw na ipapahayag ko nga yung aking pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa ating mga kababayan. Napakarami pong mga kababayan natin na tumangkilik po sa atin. Dami. At saka ngayon ko lang Napakarami hong mga volunteer, napakaraming tumulong dito kay Kong Dante. Di lang naman sa akin, maging sa mga kandidato nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaso nagkataon lang ho talaga na talagang hindi pinalad yung iba nating mga kandidato. Ano ho yan? Yung ika nga yung pagiging senador sa kanila, yung hindi nila pagkakahalal, di naman ho talaga kawalan kagaya dito kay Atty. Vic. Sa totoo lang, maganda ang karera niyan, maganda ang niya, ika nga yung meron siyang trabaho, no? Pero yung nanghihinayang ho tayo doon sa kaya niyang mahihatid sa bayan ng Pilipino. Kaya si Atty. Jimmy Bondoc, si Pastor Apollo Kibuloy, hindi naman talaga kawalan abogado na yan Di ba? Si Pastor, na yan, laki ng kongregasyon yan. Kumbaga, meron lang ho talaga silang gustong ibahagi na kanilang kakayahan, yung yung mga plano nila, yung mga pangarap nila sa ating bansa. No? Hindi pinalad. Ganun ho talaga. Hindi naman natin, lagi natin sinasabi dito sa PH Update. Marami tayong gustong mangyari sa ating mga buhay na hindi ho lahat makukuha natin. No? Hindi lahat. Merong mga bagay na may papanalo natin, meron namang mga bagay na kahit na anong gawin natin, hindi tayo mananalo. No? Pero susubok pa rin tayo. Huwag ko kayo mawawalan ng pag-asa. Sangayon ho ba kayo na yung mga taga-Duterte candidates pagka sa 2028, sasabay sila dito kay Vice President Sara Duterte? Sang-ayon ho ba kayo dyan? I-comment nyo ho sa baba. natuklasan pala ko ang dami pala nag-volunteer watchers po sa inyo. Mayroong nagsisend sa akin mga pictures nila na sa tansya ko, mga almost 40,000 nationwide na talaga sabi na ito po'y voluntary works at masayang-masaya silang ipinararating sa inyo na yung ginawa nilang yun, Kong, ay walang katumbas na kasiyahan nung nakita nilang nandun kayo sa top 5, top 6 na resulta ng eleksyon, Kong. Ay, akala ko yung sinasabi mo yung resulta ng survey. Hindi pa naman, hindi pa resulta ng eleksyon na ito. Eleksyon Yun pala po ang yun. Hindi, totoo yung sinasabi ni Jen, Kuya Benny Nelson, dahil sa nag-volunteer nga yung mga yun. At tama yung figura niya, 39,000 plus yung nakita ko ganun pala kadami. Halos 40,000 dahil alam nila na wala naman tayong magagamit yun. Karaniwang binabayaran kasi lahat yun Opo. Ipagpalagay mo na lang na magkano ba ang binabayaran mo, Kuya Benny, nung ikaw ay kumandidatong Pinakamahina dyan, 1,000 na yan. Per day yun. Oo, kaya per day, na, mahina. kung 40,000 May yun. pagkain panlibre.
Oo. Kaya nga, kaya voluntaryo na lang nilang ibinigay yung kanilang serbisyo. Makikita mo yung pagmamahal ng mga tao. Naniniwala ho tayo na marami talagang nag-volunteer ha dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Mga mag-watcher ha sa nung araw ng election. Tunay na Opo. umahanga at Nire-re- naniniwala. Nire-reimburse nga sa akin yung Sabi ko, teka, kako, bakit sa... Ay, nako, Nelson, ikaw excited ka rin eh, no? Baka may mga gusto mong itanong dyan kay Kong Dante. Una-una, ang gusto ko talaga itanong sa inyo kung ay inaasahan nyo ba na mag number 6 dito sa Maraming resulta? nabigla. Oo. Hindi ko alam kung anong magiging bilang ko, pero nung nandun na sa yung 1 month na lang kasi, napapansin ko na sa bawat lugar na puntahan ko, talagang maramihan yung mga taong dumadalo sa mga rallies. Opo. Meron nga ang pagkakataon kung hindi ako nagkakamali hindi naman sa Liwasang Bonifacio na ang dami kasi ng rally namin Opo. Alam mo ba na ginawa nila akong pinakahuli na magsasalita? Nako, di inip na inip kayo. Sabi ko kay Philip Salvador, Oho. akala ko nung umpisa nagbibiro lang. Oho. Sabi niya, boss, relax ka lang muna dyan. Total, Oo. isa ka sa huling dumating naman. Pero hindi naman ako huling-huli. Nasa kalagitnaan naman ako eh. Opo. Umupo ka muna dyan kasi unahin muna natin itong mga kasama natin. Eh sige ka, akala ko namang uunahin, mga 2 hanggang 3 lang. Opo. Nung mahalata ako na, teka muna ako, bakit ako ba't parang ako yung inuhuli mo? Oho. Alam mo, boss, nahalata namin kanya doon sa 2 rally natin nung ikaw unang salita Oho. medyo umunti ang tao na Ganun po. akala ko hindi namang, hindi kanya, kaya pinakasave para ikaw na ang huli na magsalita. Kasi hinabangan talaga yung sasabihin nyo. Pagkatapos nga, nung nagkaroon ng meeting de avance, na napuno yung Philippine Arena, Opo. yun, napansin din ng mga kasama ko yun. At lalo na yung nasa kabila, yung mga kalaban, medyo, bakit siya nakapagpundar ng ganung karaming tao, nag-iisa lang siya. Oho. Kasi maski sa kabila o maski sa amin, sama-sama na kami, hindi pa nakakakuha ng ganung karami. Ganun po. Halimbawa, yung huli namin sa Liwasang Bonifacio, aba marami rin, pero hindi kasing dami nung nangyari sa Sa Philippine Arena. Philippine Arena. Oho. Yun ang mga indication. Pagkatapos, kasi sa tanong mo, anong number mo? Hindi ko mapiho, pero sa tingin ko, dahil pagka nagrarally, pagkatapos ng rally, bababa kami, hindi ako makalabas yung sasalubungin ka ng mga tao. Dinudumog kayo ng tao. Bakit gano'n na lang? Yung makakakamay lang, makapag-selfie lang. Hindi dating nangyayari sa akin yun Opo. Hindi nangyayari sa akin yun. Marami rin, pero hindi gano'n nakasidhi yung ano. Habang papalapit yung Ngayon sabi ko, teka muna, ang nakikita ko parang marami nang gustong bumoto sa akin. Yun ang naramdaman ko, Kuya Benny, Iba na yung nararamdaman kaysa sa nakikita ko sa survey. Kaya pinagtatawanan ko lang yung survey. Ganun ho ba? Hindi, talagang mula noon, sabi ko, Bro, talagang di ko naniniwala yung Bakit naman tayo naman, di tayo naniniwala sa survey kahit nga dyan sa latest election. Malamang sa malamang, karamihan doon sa mga kasama ni Kong Dante dyan sa PDP, marami dyan ninakawan ng boto. Siguro, malamang. Pwede. Kasi isipin nyo yun nga, Senator Bongo, iboboto nyo siya dahil sa malasakit. Pero itong Senator Bato, pagka binoto nyo yan, kasi dahil boboto nyo, ang dahilan sa pagboto nyo kay Senator Bato, dahil sinusuportahan nyo si dating Pangulo. Tama, mali? Ngayon, kung sinusuportahan nyo si dating Pangulo, kaya iboboto nyo si Senator Bato de la Rosa, isusunod nyo dyan si Senator Philip, itong si Atty. Jim Bondoc, Congressman, Senator lahat tuloy siya. Attorney Rodriguez at itong si Pastor Apollo Kibuloy. Dapat ganun Kaso hindi natin nakita yung ganong klaseng pattern. Ibig sabihin, meron mo talagang problema. Okay, hindi na natin isasama Senator Bongo kasi malasakit nga Yung name recall niya, malasakit Bongo. Diba? Ganun yun. Senator Bato de la Rosa. Maraming re-electionist
na inendorso nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte noong 2019. Kagaya nitong si Tolentino. O, nasaan ngayon si Tolentino? Di man lamang ata siya nakapasok sa Magic 15. Hindi man siya makapasok doon. Ha? O hindi man siya nakapasok ng labing lima o basta malalim siya. O, ibig sabihin, dapat kung binoto ng mga kababayan natin taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, itong si Bato de la Rosa, malaki ang tsansa na yung mga botante na yon susuportahan din yung mga kandidatong inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaso si Senator Marcoleta, mabigat po talaga Special mention siya kay Tatay Digong. Senator Robin, talagang nanawagan siya sa mga Muslim na talagang isama itong si Senator Marcoleta. Mga supporter base nito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Hindi ho natin inaano yan hindi ho natin sinasabi dahil sinuportahan siya ni Tatay Digong. Hindi ho ganon. Hindi naman ho ganon mga taga-suporta ni Tatay Digong. Kung ano lang yung tama, kung ano lang yung totoo, yun lang yung sinasabi natin dito. Una, ang pinakauna, sinuportahan ho siya ng INC. Malaki yung bulto ng mga taga-suporta, mga miyembro ng INC. Pagka kinarga ka niya, sigurado meron ka ng siguradong boto. Mamaya pag-usapan natin yung kay Bong Revilla kung bakit di siya nanalo kahit dinala siya ng INC. Itong si Senator Marcoleta, dinala siya ng INC. Nanawagan itong si Senator Robin sa mga Muslim na gawing number 1, itong si Kong Dante. Matindi ho yung panawagan na yun. Lagi ho siyang special mention dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong si Congressman Rodante Marcoleta. At yung talagang supporter base na itong si PRRD, yung mga nagmamahal kay PRRD, talagang solidong sinuportahan yung si Kong Dante. Sino pa? Yung mga kababayan nating OFW. Kaya nung nakita ho natin yung figura sa pinaka-latest na resulta ng 2025 midterm election, di ho tayo nagtataka kung bakit naging ganyang kalaki ang boto nitong si Senator Dante Marcoleta. Pero yung ibang mga kasama niya, medyo nakakaamoy tayo ng medyo malansa-lansang galaw nitong si George Garcia diyan sa diyan sa mga naging resulta ng kay Pastor Kibuloy, dito kay Senator Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc. Medyo hindi umalinaw sa atin yung nangyaring resulta dito sa mga kandidato natin. Nagkaroon talaga ng dagdag bawas siya. Dati hindi naman ako naniniwala talaga. Pero nung nararamdaman ko na, kasi yung nagsasurvey naman, hindi nila nararamdaman yung nandun ka Opo. Isa man sa mga tinanong siguro, kung ilang libo man yun, palagay mo 1,500. Nandun kaya sila sa punto na pagka yung bababa ka na sa stage, halimbawa, sasakay ka sa sasakyan. Kulang na lang na meron pang tumutok-tok sa sasakyan ko. Ganun, no? Ngayon, nakikita ba nila yun? Napipil ba nila yun? Kaya sabi ko, palagay ko ako mananalo ako Hindi ko lang alam kung anong number ako. Pero ang damdam ko sa sarili ko, medyo mataas yung number, Jen. Ayun. Hindi, kasi kahapon... Ganun ang naramdaman Kasi kahapon nga po, tinalakay namin, nagpakita naman kami ng ilang mga ebidensya, pinagkumpara-kumpara natin kung ang pinakamataas nyo po doon sa dalawang malaking survey, 17 hanggang doon sa kahuli-hulihang survey nila. Na yun ay Mayo na. Ayun, Mayo na yun. Mga, huling linggo na lamang ng kampanyahan yun, na paano bagang ang dating, malabo talaga. Kung baka doon kayo sa 12, ayun po ang kanilang projection. At mayroon pa mga analyst, political analyst, sinasabi, hindi, malabo yan. Yun naman ang yung suporta ng iglesia, maliit lang yan. Hindi makapagpapanalo kay Kong Dante. Ganun po ang analyst, ang pag-presenta niya sa taong bayan, Kong nasa sa kanila yon. Pero yung nararamdaman ko kasi, hindi pwedeng ipagkamali yun Hindi naman, ala naman akong daladalang perang ipinamimigay, kaya ako'y nahamol. Isa pa po yun, Itaw natin yan tayo ay makakapagpatotoo niyan. Noong dumalo yan sa diyan sa isang lugar sa Pampanga, narinig natin ang pagsasalita niya si Congressman Rodante Marcoleta. Di ba ganito? Dating, salita, alis. Wala hong maraming yan. Wala naman yung tipong tatambay siya, magbibigay siya ng kung ano. Wala ho. Darating sa venue, magsasalita, lalatag ng plataforma. Pagkatapos, baba sa stage, lipad na naman sa ibang lugar. Di ko kagaya ng mga kandidato ng pagkasenador. Na maghapon sila doon sa iisang venue dahil nga naman ginastusan nila ng milyon, di ba? Milyon ho. Doon pa lang sa sound system, doon sa mga stage. Yung taga-alyansa, pangalanan na natin.
Diba? Nakita nyo naman ho mga kababayan, maghapon ho sila sa iisang venue. Pero itong si Comandante, yung ano niya, ika nga rat-rat kung tawagin, rat-rat ho yung pangangampanya niya. O yan o, dumating si Comandante, nagsalita. Pagkatapos ng pagsasalita, baba siya agad, sa entablado, sakay sa sakyan, lipat na naman, ibang lugar na naman. Wala hong bigayan ng kung ano-ano, walang abutan. Wala hong, walang pakimkim na pinamimigay. Oo, isa naman lang kung may pinamimigay ako ng kahit hopya lang, kaya ako nahabol. Hindi. Kopya. Sabi ko, pagka ganito yung indication, palagi ko nga ako, may papanalo natin ito. At doon sa resulta, Sen, ay mukhang nag-deliver yung Mindanao eh. Kasi doon sa kahit tingnan natin ngayon. Ay, mga regional, Oo, tama. Oo. lalo na yung Mindanao. Lagi kayong number 3 doon eh. Bongo, Bato, tapos kayo na lagi. At ang tataas ng bilang, Sen. Nakita ko yun, kasi pinipid nga sa Mindanao. Opo. Itong huli nga nung i-feed sa akin nung isang senador na kaibigan ko na taga Mindanao. Una, number 5 eh. Pero yung huling i-feed niya sa akin, number 3 ako doon sa mismong probinsya niya. Pati mismo sa Davao City. Ang laki ng boto niya. Oo. At maging, kung di ako nagkakamali, Region 8, yung Samar Leyte area. Top 3 kayo doon ko. Sa kabila nung binabaklas yata yung mga poster doon, pag nangangampanya kayo, ayaw nga kayo papasukin doon eh. Hindi ako masyadong nabilib doon eh. Yung kinabiliban ko sa Tacloban. Ayun, Tacloban City Number Matindi talaga. Matindi ho talaga yun, ha? Matindi ho yun, mga kababayan. Hindi naman ulingim sa kaalaman ng mga nasa social media, mga nandyan sa Baluarte ni Tamba. Talagang tahasang bumibira ho ito sa mga kampanya. Yung pagka meron mo siyang speech, talagang direktang patama dito kay Tambaluslos. Pero doon sa mismong Baluarte ni Tambaluslos, nag-number 3 itong si Comandante, ibang klase. Oo. 3 ako sa Tacloban. Pero isa pa sa pinasasalamatan ko, Opo. merong 3 grupo na mga malapit sa akin. Opo. Nag-provide sa akin ng air assets. Oo. Siguro sa mga 6 hanggang 7 fixed wing yun eh, mga jet ang Opo. pinahiram sa akin eh. So kahit alin doon sa 3 grupo na yun, every time, merong available eh. Wala, hindi ako mawawalan. Pag halimbawa ito, pupunta ako doon, meron at meron. Hindi naman po pwedeng sa bawat dalawa yung wala. Hindi parehong eh. At saka yung mga chopper. Kaya halos lahat ng mga lugar na dapat na mapuntahan, napuntahan ko. Importante kasi yun. Kailangan makadaw pampalad nyo sila. Galing. Yun eh. May lugar kasi na kailangan makita ka nila. Opo. Yung makita ka lang, sapat na eh. Lumalabas na sila, importante sa'yo. Kaya yung pinakahuli, yung May 10, Nelson, May 10, yun ang pinakahuli. May 11, linggo. Double the surpata kayo doon ko. Pinuntahan ko pa yung Digos. Ayun, opo. Oo. So yung huling biyahe ko, sabi ko doon sa isang barkada, meron pa tayong fixed wing dyan. Meron pa boss, saan ka pupunta? Didiretso kakuha ko ng Digos. Ite-text ko lang yung flight plan. Diretso. Tapos sino-sino yung kasama. Mabilisan yun. Ayun. Anong oras ang alis mo? Kasi kako, maggagabi na yun. So kinabukasan. Opo. Mabigat dun yung Sambuanga, Sibugay. Galing kami ng Cebu yata yun. Opo. Sabi nung piloto, boss, kung pwede, ipapark natin ang ating jet Opo. doon sa Zamboanga City. Hindi dito sa Pagadyan. Layo-layo pa rin po yun. Kasi Pagadyan muna ako, tapos Zamboanga Sibugay. Kasi kanya, kung matatagalan ka dyan, hihintayin kita kahit hanggang alas 11 ng gabi. Pero nakaparada ako sa Zamboanga City. Zamboanga City kasi, Opo. Kuya Benny, yun lang ang merong ilaw yung runway. Yes po, lahat ng patay na pagkagabi. Kasi sa Pagadyan, Wala na. ni Kandila, wala doon eh. So, ang mangyayari, pag nasa Zamboanga, Sibugay ka, kao eh. Hindi ko naman alam ang distansya eh. Mula pala sa Zamboanga, Sibugay, hanggang Zamboanga City, 3 oras at Malayo kalahati pa po pala yun. yun. Opo, Kaya talagang inabot ka, mabuti na lang, hihintayin ako hanggang 11 ng gabi.
Okay naman eh. Maski sa Cebu, Davao, ganun din naman eh. Oho. Kaya lang, nagsasakripisyo ka talaga. Matulog ka na lang sa aeroplano kung kaya mo matulog. Oho. Meron pagkakataon dyan, 2 oras ang tulog ko, 1 oras. Kailangan mo gawin. Oho. So, palagay ko yan naman eh, nagbunga naman yung Sakripisyo. sakripisyo natin. Kasi kailangan makita mo yung mga tao. Ang isa pa dyan, Benny, na nakita naming resulta ay yung sa local absentee voting. Ayan, ito opo. po yung mga boto ng mga uniform personnel, Empleyado ng gobyerno ito. pati media, Yes. pati lahat na, pulis, sundalo. Oo. Eh, ganoon din po ang boto eh. Bongo, Bato, Marcoleta. Aha. Kayo pa rin po tatlo doon. At karamihan ay yung mga kasama nyo. Na-detect ko na yun, Nelson, Kuya Benny. Kasi sa mga airport, merong mga pulis dyan, tsaka may mga sundalo. Opo. Bago ako makalabas sa airport, pati yung mga security guard, katakot-takot na yung selfie dyan bago ka makalabas. Bubulungan ka. Yan yung mga bagay na yan. Yan yung mga bagay na yan na hindi mararanasan ni Martin, kahit nagawin po daang bilyon ng pera ni Martin Romualdez. Yang mga bagay na yan na naranasan ni nitong si Senator Rodante Marcoleta dito sa election na to, hindi niya mararanasan not in a million years. Hindi ho niya mararamdaman ng ganyang pagmamahal ng sambayan ng Pilipino sa kanya. Yung ipinakita ng ating mga kababayan dito kay Kong Dante, hindi ho mararamdaman niya ni Tambalus. Hanggang pangarap na lang ho ni Tambalus-Lus yan. Di ba? Pero kung itong si Tamba, talagang ginawa niya yung tama, ika nga doon lang siya sa tama, kagaya dito kay Kong Dante. Walang maraming hokus-pokus eh. Kaso daming skandalo niyang ni Tambalus-Lus. Merong Okada issue, merong kulang-kulang na Bicam report. Ikaw ang speaker doon eh, di ba? Marami ho siyang bagahe kung tawagin. Kaya malabo ho talagang mangyari ang nangyari na yan. Na-experience si Kong Dante. Ano yan, ika nga, yung mga ganyang klaseng experience, hindi ho lahat ng tao ay mararanasan yan. At masaya tayo itong si Kong Dante, naranasan niya yung kung gaano kainit ang pagtanggap ng ating mga kababayan sa kanya, pagmamahal, pagtitiwalang ipinapakita sa kanya. Masaya ho tayo dito sa nakita nating naging resulta dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Saludo, palakpakan natin ang ginawang kasipagan ni Kong Dante sa pangangampanya. Maayos ha. Ano ho yan, ang napakalaking bagay na meron ho tayong Senator Rodante Marcoleta sa Senado. At least alam natin kahit papaano meron pa ho talagang pag-asa. Hindi ho kagaya ng puro mga yes man lang yun nandiyan sa Senado, yung tipong parang sa House of Representatives. Dito talaga, maraming, paano ba yan ko? Yung 2,000, pagka hindi lumampas ng 2,000 yung bill sa kuryente, ano pa ho ba yan? Dapat i-prioridad yan eh. Kasi yung pamimigay ng ayuda wala ho talagang kahihinatnan eh. Nakita niyo naman ng mga kababayan, mula anong inumpisahan yung walang humpay na pamimigay ng ayuda na yan. Imbis na bumaba ang yung mga nagugutom, yung gustong kumain ng ating mga kababayan pero walang pambili, mas tumaas pa ho. Sa kabila yan ng kaliwakanan ng pamimigay ng ayuda, kaya sa tingin natin, yung gagawing approach nitong si Kong Dante, mas maganda kumpara dito sa ginagawa ng administrasyon ni Marcos yun. Ngayon, bubulungan ka. Okay. Kung hindi lang po kami Nako. pero sa iyo po kami boboto. Ganun pa, palagi kami bulong na ganun. So naniniwala po kayo na yung botong tinanggap nyo at yung tinanggap ng iba pang nakakiling sa mga Duterte, galit ng taong bayan niya kung kaya makikita protest yung vote daw, tawag protest dito. vote. Protest vote. Naniniwala Hindi ko po naman kayo. sinasabing galit. Basta binubulong lang nila sa akin. Kung basta boboto po kami sa inyo. Yun ang bulong nila sa akin eh. Puro pulis yun eh. Okay, kita talaga yung damdamin ng tao dito sa nangyari. Ngayon, nung makita Possible, yung sinasabi nitong si Koyang Benny Antiporda. Posible. Kasi yung mga naging ika nga, kung tawagin sa amin, naging makalugkog ang pangalan nitong si Kong Dante. Nung maging maingay yung pangalan ni Kong Dante. Noong pa yan, noong 2019. 2022, sinubukan niya tumakbo. Pero lately, kasi mabilis makalimot ang mga Pilipino eh. Kahit ano pang pinagagawa niya doon sa mga nagdaang hearing. Nakalimutan na yan eh. Yung natatak sa utak ng ating mga kababayan, yung pagtayo niya
diyan sa appropriation committee doon na tinatalakay yung budget ng Office of the Vice President ng Department of Education. Yung pagtayo niya doon, yung pagtayo niya sa mga hearing diyan sa House of Representatives, yung pag-aagaw ng hopya sa kanya, diyan ho talaga siya nakilala. No, yung walang takot niyang tinayuan ng mga kabalbalang nangyayari diyan sa House of Representatives. Yun ho talaga tumatak sa utak ng ating mga kababayan. Ngayon, ano ang tayo niya doon sa mga issue na yun? 'Di ba? Ang kay Kong Dante lang naman ho, hindi naman para para makapagpasipsip kung kani-kaninong individual. Yun lang ang tama. Kumbaga, kahit sino pa yung, kung alimbawa, hindi si BP Sara, hindi si Tatay Digong ang nandiyan sa upuan na yan, kahit sino pang nasa upuan na yan, ipagtatanggol ko yan dahil yun ang tama. Yun ho, dyan ho tayo nabilib dyan sa mama na yan, sa totoo lang. Kahit hindi si BP Sara, ginawa nyo ng ganun. Matindi ho, matindi. Talagang tatayuan kayo, ipaglalaban ho kayo nitong mama na to. Kaya yung lahat ng bumoto dito kay Congressman Rodante Marcoleta, dito sa isa na to, kung binoto nyo man yang si Lito Lapid, binoto nyo man yang si Erwin Tulfo, yang si Soto at itong si Lacson, at sinama nyo itong si Congressman Rodante Marcoleta, sa 5 binoto nyo ho na yun, lahat ng 4 na yun, puro patapon yun. Yung iba, dekada na sa Senado, wala ho silang nagawa. Itong sinasabi ko sa inyo, isang termino lang ho nito, kahit naka-20 taon pa yang si Soto, yang si Lacson, pagsamahin nyo na ho yung naging pagpanunungkulan nila bilang senador. Itong isang termino nito ni Marcoleta, maniwala ho kayo sa akin. Malalaman kayo lahat yan, matutumbasan ho ni Kong Dante yan. Isang termino lang kung ibigay nyo dyan sa mama na yan, makakakita ho tayo ng difference. Kasi ngayon lang ho magkakaroon ng senador ang bansa na to, na kung saan, hindi ho siya nabibili ng mga mayayamang politiko. Hindi ho siya basta-basta maiimpluwensyahan ng kung sino-sino mang makakapangyarihang leader ng bansa na to. Hindi ho siya. Imagine, Martin Romualdez, Marcos Jr., hindi ho siya nagpapa-influensya dyan. Ganun kat hindi ang ano na yan. Yang si Senator Rodante Marcoleta. Ako na doon sa resulta ng absentee voting, Opo. tama ka kung binubulong nila sa akin. Hindi naman pala nila ako ginood time. Akala ko ginood time lang ako. Pero nagpapasalamat ako sa kanila. Maraming hindi makapaniwala doon, Nelson, Kuya Belly, na mismo kasi uniform personnel yun eh. Mga tauhan talaga ng gobyerno, ano na ang mananaig ay itong mga taong identified po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. At maging, ang balita ko, maging sa absentee voting ata sa abroad, ganun din ang sentimiento ng ating mga kababayan. Pwede kang humugot ng analysis sa ganun. Pero sa akin lang, ang aking ibinabalita, yung sa tuwing, kasi mabilisan yung lakad, bubulungan ako eh. Hindi lang po kami makapagpronta sa inyo, pero kami pong lahat ay boboto sa inyo. Ganun ang bulong eh. Ito yung mga taong walang mapagsabihan eh. Tapos bigla nilang makikita ang isang Congressman Marcoleta na ipinaglalaban yung karapatan nila. Siyempre bubulong talaga yan. At, yun ang bugso ng damdamin. yung bugso na ng damdamin. Yan pang isa yung senaryong gustong-gustong nakikita ni Jen. At gusto nga ni Jen siya yung nandoon eh. Ano yan? Ano ito? Kapag yung maramihan na nagpapaselfie na mayroong umahalik sa akin na matatandang mga babae. Yun ang talaga mapagmahal. Sabi ni Jen, okay na po sa akin yan kung kahit na po basta't makasama nyo lang ako sa ganito. Alam nyo, may makahalik din sa akin. Meron talaga yun din. Hindi mawawala yun, yung maramihan. At saka yun po yung deciding group na yung mga matatanda para makumbisi mo yung mga yan. Yung mga bata kasi, madali pero yung matanda, sabihin yung mga may edad, para ikaw iyakapin, salubungin, at saka iba yung pagkilala, ay iba ang dating nun, Kong. Iba po yun. Makikita mo naman yung nagpipilit na mahawakan lang ang kamay mo eh. Tsaka yung selfie kasi importante sa kanila eh. Talagang tulakan yung kung minsan. Tulakan na doon ko unang nakita na mukhang mukhang marami, para may groundswell na nararamdaman ko yung groundswell. Kaya sabi ko, check, may laban tayo dito. Well, ngayon, nung ipasya nga tayo ng INC dyan, na napakalaking boost sa akin yun. Na, alam naman natin, hindi natin may kakaila na isa yun sa naging bahagi, siguro, ng talagang kinailangan para i-push talaga yung aking kandidatura dyan. Nako. At least ngayon, Kong,
andyan na po yan, naharap na tayo. Sabi nga po namin noong nakaraan, seryoso ang problema ng bansa natin sa lahat ng aspeto kung kailangan po nila ng mga seryosong mambabatas mula sa Senado at saka sa Kamara. Narinig namin ang inyo po mga pinangako sa kanila. Siguro masasabi natin, ano po gusto nyo sabihin sa ating mga kababayan kong na unang seryosong problema na pwede kaharapin nyo po bilang senador na ng ating bansa? Ang unang-unang nakita ko, at yan ay pinapahayag ko sa lahat ng rallies na pinupuntahan natin. Dahil nga sa napakalaking problemang pang-ekonomiya, yung pangkabuhayan talaga. Isip-isipin mo na 27% ng ating mamamayan ang magsasabi na nakaka-experience sila ng involuntary hunger. Mabigat yun eh. 27%. Opo. Sa bilang natin, Kuya Benny, 118 million Filipinos. Gaano kalaki yung 27%? So almost 30 million yan, Kong. Mahigit. Kulang sa 40 million yun Ayun, ang magsasabi na gusto niyang kumain, hindi siya makakain. Hindi dahil sa masakit ang ngipin niya, kung hindi talagang wala siyang makain. Involuntary hunger. Ilang magulang ang papayag doon. Matatanggap mo yung sitwasyon na yun. Hindi makakakain sa tamang oras ang pamilya mo. Masakit yun. Yan importante. Kailangan masubsidize talaga ang mga magsasaka dyan. Ayun, opo. Saan mo sila isasubsidize? Doon sa inputs, doon sa farming inputs halimbawa, palagi ko sinasabi na, ito si Kuya Benny, galing sa irrigation ito. Ayan, opo, oo. Kapag yung pataba kasi, napaka-importante sa panig natin. Masasakripisyo yung ani mo per hektar kapag pag binawasan mo yung 8 bags ng Pataba. urea, yung pataba. Opo. Magkano ang isang bag ng Kuya Benny? May data ka pa ba? Yung pataba, 8 bags sa loob ng yung isang hektarya. Sa pinakahuling bilatan ng Nelson, mga 2,000 Nelson yung pataba, no? Hindi, palagay 60,000. Wala man mangungutang pa yung tao. Ngayon, alam mo, sinakripisyo niya, 2 lang o 3 bags lang. Yung productivity ng farm niya, wala talaga eh. Opo. Hindi niya may produce yung tamang produce eh. Kasi hindi naman dumadami yung sakahan mo, umuunti yan. Yung pressure ng population mo, di ba? Lalo na ngayon, pati paggamit ng lupa, hindi pa naitalaga yung mga tuntunin dyan. Opo. Kailangan ganun ang gawin natin. Pag napataas mo yung productivity ng farm natin, doon lamang tayo makakarating doon sa food sufficiency. Food sufficiency pa lang, hindi security. So sa madaling salita po, ang isang bag, ang alam ko, nung medyo involved pa tayo sa agriculture, pumapalo ng mga 2,300, 400. May 2,000 talaga, tama, Ganun. Pwede namang halimbawa sa pagsasubsidize niyan, para hindi na masyadong mataas yung presyo. Ba't hindi na lang government to government kasi yung importation? Para sa ganun, wala na yung traders eh. Pangalawa, habang ako'y nangangampanya, may kasama akong isang grupo ng mga nagbebenta ng organic fertilizer. Opo. Talagang kinakasangkapan namin yung mga kooperatiba ng mga farmers. Nagsimula sa Laguna, nakarating hanggang Leyte at saka yung Samar. Itong tatlong ito. Ako rin nabigla na pwede rin palang mangyari yun eh. Meron silang organic fertilizer. Kapag kayo nang ginamit, 2 bags na lang ng urea ang gagamitin. Hindi naman buong mawawala. So imbes na 8, magiging 2 na lang. 2 na lang. Isipin mo yung tipid. Pagkatapos, yung yield niya, magti-triple. Ngayon, dahil napatunayan namin sa Laguna, nung kausapin namin ang cooperative, payag ba kayo, sabi ko. Kasi nga, ang pinagmumulan ng usapin dito yung pabiro na 20 pesos per kilo. Na hindi naman nangyari talaga pangako lang Pangako lang, pero hindi nangyari. Ngayon, sabi ko, pwede bang gawin natin kapag na-harvest na ninyo ang inyong pananim, yung 20% nun, ipakiskis natin, pagkatapos, pumayag kayo na ibenta 20 pesos per kilo. Nagawa Pwede. Yung 80% may kita na siya Opo. Kaya payag yung farmer kasi nga yung
yung subsidy na ibigay, yung organic bumaba yung ano eh. Bumaba yung- Ang matitipid mo, yung 6 na bag, nasa kulang 15 mil din po. Kaya nga, kaya pumayag na siya ba? yung 20% ang isakripisyo niya para sa bayan. Nakapagbenta 20 pesos. Hindi nga lang maramihan dahil nagsimula lang sa 20%. Oho. Pero kung yung konsepto na yon ay may Napapalaganap propagate natin, natin. opo. Iba-ibang pamamaraan eh. At the same time, isasubsidize ng gobyerno. O, pagkatapos i-cluster natin ang farming. Para sa gano'n, yung patubig natin, Kuya Benny, hindi naman kailangan maramihan ng patubig. Opo. Gumamit na lang tayo ng 7 hanggang 8 probinsya na pwedeng pagkunan ng pagkain natin. Ayun, oho. Doon na nako-concentrate lahat ang programa ng gobyerno. Mapa-fertilizer, mapa-pesticidyo, insecticide, irrigation. 8 probinsya na lang halimbawa. Oho. Bakit 80 pa yung probinsyang tatamnan mo, ikalat-kalat ang inputs? Oho. Ngayon, ma-address natin ang tungkol sa pagkain. Unti-unti, hindi ngayon. Walang gumagawa nito eh. Sa labat yung ano. Ang gusto, ang isa-subsidize yung mismong bigas. Eh kaya nga nagkautang-utang na tayo eh. Saan tayo pupunta pagka gano'n ang programa? So, pagkatapos natin, banatan natin ang kuryente, Kuya Benny. Ayun, Yan ang meron. sinasabi kong palagi. Yun ang dalawang magka-partner yan ko. Nakapagka sa lalong madaling panahon nasolusyonan. Sa tingin Halimbawa, ko, sinabi ko sa mga kasama ko, Kain at kuryente na to, ha? mga kaibigan, talagang matindi na yung dinaramdam ng ating nagdurugo na yung bansa natin. Opo. Tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Nako. Oho. Bagsak ang presyo. Oh, 12% agad Papayag ba mababatos. yung Department of Finance yan? Saka energy. Bakit kailangan ba siyang pumayag? Siyempre, Kunwari, ikaw ang Department of Finance. Opo. Bakit hindi ka papayag? Sasabihin ko sa iyo, Mr. Secretary of Finance, Antiporda, Opo. originally, ano bang nakasulat sa EPIRA? Meron bang VAT? Wala, zero. So, ibalik natin doon. Yun ang original eh. Yung Yun ang original batas na provision, wala, zero VAT eh. Ganun mo ba? Pinilit na lang, naging 6, tapos naging 12 eh. Oho. Ano ba nakasulat sa primary objective? Opo. Basahin mo section 2. Affordable ata. Abot kayang presyo. Oh. Ano ibig sabihin ng affordable? Abot Mahal. kaya. Hindi po. Mura. Abot kayang. O alin ang susundan mo? Yung batas o yung iniisip mo? Ayun. Nako. Bakbakan. Yan ho yung mga tanong na hindi nasagot nitong si Tito Soto. Katagal-tagal niya na. Pag nagsalta, akala mo galing-galing, no? Dito ho, mga kababayan, nakita nyo kung paano sumalansan nitong si Kong Dante. Hindi ho kayo makakaisa dito sa mama na to. Papunta pa lang kayo. Nako. Ha. Tayo kung gusto mo. Hindi, pero ang sasabihin naman nila dyan ko, hindi, kapag binawasan natin dyan, marami ring pinaglalaan ng proyekto. Ang mababawas ko, mawawalan Hindi din ko ng... naman sinasabi na Opo. hindi ka gumawa ka ng ibang paraan. Pero okay. dito, wag kang dito kukuha. Huwag mong ipilit yan. Huwag mong ipilit, gumawa ka doon. Problema mo kung saan mo kukunin. Kasi nga naman, sinasabi nasa batas ko sa'yo, pala yun, no? ilalaban ko ito yung batas. Hindi, kasi basically, when it comes to sa industriya natin, kuryente talaga, napakamahal. Ayo. Sino nga ang pupunta rito, Kuya Benny? Ikaw, negosyante ka rin. Napakataas ng kuryente mo. Halimbawa, teka muna. Halimbawa, ikaw ay planta ng yelo. Magkano yung production cost? 75% sa kuryente. Totoo. Nako. Pero pag binaba mo yan, inalis mo yung 12% VAT, ang daming cold storage na kailangan dito sa bansang ito. Kinakailangan marami tayong mailagak, maipundar lahat natin ng kamatis, ang lahat ng ating sibuyas, lahat ng nabubulok, ilagay lahat sa cold storage. Para sa ganun, hindi nasisira. Maging pera. Magtatanim ng kamote itong dalawang ito. Magtatanim na. Mabubulok lang kasi sabay-sabay sila nagtanim eh. Ilagak natin sa mga cold storage. Ang daming pupunta ritong negosyante. Ang daming magtatayo ng pagawan. Dadami ngayon ang trabaho. Madadagdagan ang kita ng mga mamamayan. Ngayon, nakakahabol ba yung karaniwang kita ng mamamayan sa taas ng presyo ng bilihin? Oo nga po noon. Last month, basahin mo yung dyaryo. Bumaba raw ng 1.5% ang inflation. Bumagal nga raw po. Tinanong ko sa Nandun ako sa Liwasang Bonifacio. Mga kababayan, yung dyaryo po ngayon, kung nabasa ninyo, bumagsak daw po ang presyo ng bilihin ng 1.5%. Naramdaman niyo po.
Hindi! Sigaw na tayo. Nasabi ko pala, naramdaman. Hindi po, kanila kagad eh. Nako. Paano mararamdaman? Oo. Yan ang sinasabi ko. Bakit di ba natin kaya? Kaya natin gawin. So kung gagawin pala ko, meron naman palang madali ang solusyon eh, no? Kailangan na pala... Political will. Oh, ito, example. Kuya Benny, ilan bang kilowatt hours ang kinukonsumo ng ating bansa sa loob ng isang taon? Nako, wala kaming idea niyan ko. Kayong tatlong mga magagaling dito. Malaki po, malamang ko malaki yan. Ilan? Magkano? Wala kaming idea niyan ko. Kwentahin natin. Ilang kilowatt hours ang Magaling talaga. pangkalahatang konsumo lahat ng mamamayan sa loob ng isang taon? Itatanong ko po yan sa Senate Committee on Energy. Kaibigan nyo kaya May kayo yun? kaibigan ako, si Google. Hindi, si Senador Rapi. Ginugoogle niya. Ayan, sige. Meron ka na? Ayun lang po. Nag-iisip pa. May kaibigan ako si Google eh. Ganun ba? Natalo lang eh. Natalo nung election. Wala, mabagal mag-isip din itong... 110 terawatts. yan. Ibig sabihin yan, 110 billion kilowatt hours. Oh. Okay. Terawatts ang sinasabi niya. Terawatts hours. 110 billion. I-multiply, sa 10 piso na lang, para tayo madali, 10 piso ang rate ng kuryente. Si Kuya Benny naman ko 12%. compete yan. Yan, sige. 12%. 1 trillion 100 billion. Marami. 1 trillion 100 billion times 12%. Kasi ba't eh? Si Kuya Benny ang marawag. Maliwanag na lang sabihin mo 130 billion pesos. Yan ang nakolekta niya. Yan ang kolekta niya. Sa BAT. Di budget. 120 billion per annum. Magkano yung pinamimigay nilang ayuda? Depende po. Kung yung Hindi, pagka pinagsama-sama natin, Ilan ang ayuda, Nelson? 5 po yan eh. 5. Sige. 5 AX, MAIP. Teka pa. Wala pa tayong box populi. Baka tayo nagagalit. Sige ng po, mga tapusin natin yun. Mabibitin tayo ko. Yung punto na yan. Maganda yung bagay na yan ko. So sabihin na 5, mga... Alin-alin yung ayuda ko, Kuya Benny? Tupad. X. AKAP. MAIP. MAIP. Ano pa isa? 4 piece. 4 piece. Ayan. Yung total ng 5 na yan, 194 billion. A year. A year. Opo. Ito yung nakabudget ngayon, 194. Ganon din nakaraan. Ngayon, 130 billion yung ano mo, yung... Oo nga, yung sa 12% VAT mo ng kuryente. Yung bang 194 na ibigay lahat sa tao yun? Sabi po nila. Kinolekta mo pero pinamigay mo rin eh. Opo naman. Pinamigay mo rin eh. Oho. Tinatanong ko sa lahat ng lalo na kapag malaki yung rally. Alam ko po na kayong lahat ay nabigyan naman ng akap. Hindi po. Talaga. Yun po nga eh. Hindi po. Ibig po nyo sabihin, sa karamihan po ninyong yan, wala po isa. Hindi po. Okay. 194 billion eh. Ganun kalaki. Alam ba ninyo kako sa halaga na yan kung ilan ang bilang ng mamamayang Pilipinong may hirap ang dapat na mabiyayaan? Ng mga Alam po ninyo, ayuda na yan. 27 million dapat. Sapagkat yun ang pinakamahirap sa atin. Doon yun ang target mo eh. Kung hindi kayo nabibigyan, tama po yung aking tansya na wala pang 10% ang nabibigyan. Kaya nga mula doon sa kwenta na yun, sabi ko, ganito lang gawin natin. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente pababa, ilibre na po natin yan. Sigawan silang lahat. Di ramdam ng tao yun. Ramdam nung Kasi mahirap kapag talaga. ginawa po natin yan, 27 million ang mabibiyayaan. Lahat makikinabang. Lahat makikinabang. Ang problema naman po, yung mahirap, sa dilang mahirap talaga, naka-jumper yung kuryente. Ano mo naman na? Hindi, basta yung sa resibo, yung 2,000 pababa. 2,000 ang binayaran. Yung naka-jumper ang kuryente, kaya nga alisin natin yung ano. Systems loss. System loss. Maraming paraan nga eh. Sabi ko, pag ganito ang ginawa natin, 27 million kaagad ang nabibigyan. Hindi kagaya ngayon, nagko-complain kayo, hindi pala lahat nabibigyan. Wala pang corruption, sabi ko, sapagkat diretso sa inyo. Wala pa nga ako magpapapogi ngayon. Na din pinadadaan sa ako sa politiko na akala mo sa kanila galing itong perang ito. Di masaya tayo lahat.
Kung, Sa mga tweet, bakit mo kukolektahin yun pagkatapos ibibigay mo rin na ayuda, hindi rin man napupunta roon. kung sa kukumpute natin 27 million. Hindi, malinis siya sinasabi ni Oo. Senator na hindi niya pinupunto na naibulsa yung perang yan, ha? Oo. Hindi niya na ipinupunto roon. Ang ipinupunto niya na lang is hindi natatanggap nung dapat ng mga tumanggap. Eh, tinatanong ko sila napakarami. Oo nga po. Oo. Eh, So hindi pa natin naiimbestigahan yan yung talaga bang naibigay o hindi. So Sa when lahat you imagine, eto siguradong makakarating. Oo. Kasi direkta na eh. O, 2,000 pababa, libre ka na. Pero magkano po yun kung annual? Kung 27 million na household? 130 billion nga eh. di baka- makakamura ka pa eh. makakatipid ka pa. 194 nga yung ano eh. Yung ayuda Yung program. limang ayuda, 194. Samantalang ang sinasabi kong eskema, 130. Hindi, may sukli ka pa. May mga 60 billion ka pa pala Ngayon, matitira, more or sasabihin ko less. sa mga kasama ko, halimbawa, nagmi-meeting kami sa Senado. Opo. O bigyan niyo ako ng mas